Ang ninuno. Announcement, nasa Shopee na ang Banahaw necklace natin mga kabayan. Maraming salamat sa napakaraming bumili. 10 pieces na lang ang naiwan. Pauna na lang sa stocks. Kapag naubos, medyo matatagalan lang tayo sa paggawa uli dahil pupunta pa kami ng Mount Banahaw para kumuha ng tubig at syempre dadaan pa ito sa proseso ng pagbabasbas ng mga albularyo. Muli, nariyan ang link sa comment section. Hindi ko alam, Gado. Pero iisa lang ang sigurado ako. Gulo ang dala ng pangyayaring ito. Gulong kailangan nating paghandaan. Wika ni Ibrahim. Naway gabayan tayo ng amang may lika sa mga pagdaraanan natin. Tugon ni Gado. Matapos ang pangyayaring iyon, sunod-sunod na engkwentro pa ang kanilang kinaharap. Iba't ibang elemento ang nakakarap ng mga rebelde. Akala ko naman, mga sundalo at ang gobyerno lang ang makakalaban natin. Bakit naman pati maligno? Wika ni Commander Roman. Kakatapos lang ng laban ng mga sandaling iyon. Sinalakay sila ng mga aswang sa gitna ng pagpapatrolya. Ganun talaga. Nasa kagubatan tayo. At hindi lang naman tayo ang naninirahan sa lugar. Tugon ni Tatang Kanor. Kagad na ding bumalik ang mga ito sa kanilang kuta. Nadat na nila ang ilang kasapi na ginagamot ni Aling Magda. Ayon sa mga ito, habang pauwi sila galing sa bayan, isang nagwawalang kalabaw naman ang sumugod sa kanila. Mukhang palala ng palala ang sitwasyon, Roman. Kailangan natin tong bigyan ng solusyon. Kung hindi marami ang mapapahamak at ang malala pa, baka makarating sa kabayanan ng kaguluhan. Wika ni Aling Magda. Nakikinig lang si Gado at Ibrahim ng mga sandaling iyon. Iisa lang ang nasa isip ng magkaibigan. Mukhang tayong dalawa ang dapat lumutas ng bagay na to. Ano sa tingin mo, Ibrahim? Tanong ni Gado. Wala naman tayong pagpipilian, Gado. Ang mabuti pa, kumilos tayo ng hindi nalalaman ng grupo. Dahil sa oras na makarating ito sa kaalaman nila, lalo na si Commander Roman, siguradong hindi sila papayag. Isa pa, may hinala ako kung sino ang nag-utos sa mga kalalakian nung isang araw. Matapos magkasundo, sa kalagitnaan ng pagpupulong umalis ang magkaibigan. Saan tayo pupunta, Ibrahim? Tanong ni Gado. Gusto mong makita ang lugar kung saan ako isinilang, hindi ba? Tumatangulang si Gado. Matagal na nitong tinatanong ang bahay ng kaibigan. Oo naman. Alam mo, talagang naiintriga ako tungkol sa pinagmulan mo eh. Wika ni Gado. Pwes, doon tayo pupunta. Pero pangungunahan na kita. Hindi madali ang magiging daan papunta roon. Marami tayong makakasagupa. Mga elementong hindi gusto ang presensya natin doon sa lugar. Nung araw na yon, nagsimulang maglakbay ang dalawa papunta sa kabilang bundok. Hindi madali ang naging daan ng dalawa dahil napakasukal ng paligid. Wala masyadong pumapasok sa bahaging iyon. Bagaman kabisado ni Ibrahim ang daan, hindi pa rin maiwasan na maantala ang kanilang paglalakbay dahil sa mga mapaglarong elemento. Sandali lang. Mukhang naliligaw na naman tayo ah. Oo nga no. Ang mabuti pa magpahinga muna tayo dito
Gumawa ka ng siga. Ako na ang maghahanap ng makakain natin. Pag-uusap ng dalawa. Kagad namang gumawa ng maliit na silungan si Gado. Nagpaningas ng mga tuyong sanga. Matapos ay naupo ito sa harap ng ginawang apoy habang nag-aantay sa kaibigan. Bigla itong nakarinig ng mahinang angil at mga kaluskos. Marahang tumayo ang binata at bumunot ng itak. Pinili nitong wag magdala ng baril dahil napagtanto ng binata. Walang silbi ang sandatang iyon sa mga makakalaban nila. Patuloy na nakikiramdam ang binata at lalong lumalakas ang mga angil. Pinatay ng binata ang apoy. Nanindig ang balahibo nito nang makita ang pares na nagbabagang mata mula sa dilim. Papalapit ng papalapit ang nilalang sa kinakatayuan ng binata at halos ilang dipa na lang ang layo nito sa kanya. Inihanda ni Gado ang sarili. Nang maramdamang sasalakay na ang nilalang, dali-dali din itong tumakbo pasugod. Nagulat naman si Gado nang biglang hawakan ni Ibrahim ang kamay niyang may hawak na itak. Sandali lang, Gado. Wala kang kalaban-laban sa mga nilalang na yan dahil hindi siya tinatabla ng itak. Wika ni Ibrahim. Ikinumpas nito ang kamay. Muling nagningas ang ginawang siga ni Gado. Tumambad sa dalawa ang nilalang. Malaking aso. Wala itong balahibo, pero napakakapal ng balat. Anong klaseng nilalang yan? Tanong ni Gado. Awok ang tawag sa nilalang na yan. Isang uri ng aswang na may kakayahang magbago ng anyo. Paminsan malaking itim na baboy o hindi kaya naman baboy ramo. Pero sa pagkakataong ito, mukhang nagawa nilang paunlari ng kanilang pagbabagong anyo. Umatras ka muna, Gado. Ako ang haharap sa nilalang na ito. Wika ni Ibrahim. Kagad namang umatras ang binata. Pinanood ang kaibigang makipaglaban. Biglang nagliwanag ang mga tattoo sa balat ni Ibrahim. Ito ang ikalawang beses na nakita ni Gado ang anyo ng kaibigan. Para sa kanya, nangangahulugan na malakas ang kalaban. Ibrahim, mag-iingat ka! Kagad na sumugod ang nilalang. Sinalubong naman ito ni Ibrahim ng malakas na suntok. Bagyang napaatras ang binata. Napagtanto nito kung gaano kalakas ang nilalang. Maganda ka, Gado. Hindi biro ang lakas ng nilalang na ito. Kung sakaling mapuruan ako, tumakbo ka na. Wika ni Ibrahim. Kaso nga lang iba ang tumatakbo sa isip ng binata. Muling sumalakay ang awok. Sa pagkakataong ito, pinili ni Ibrahim na umiwas. Tumama sa malaking bato ang nilalang. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nawasak ang bato. Mabaging langit. Sigurado ka bang kakayanin mo yan, Ibrahim? Tanong ni Gado. Oo, Gado. Huwag ka nang... Hindi na natapos pa ni Ibrahim ang sasabihin dahil kagad itong sinugod ng kalaban. Malaking sugat ang natamo sa dibdib. Napaluhod si Ibrahim. Kaya naman hindi na nagdalawang isip si Gado na sumali sa laban. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa kinaroroonan ng nilalang. Inundayan ito ng sunod-sunod na taga. Bagaman hindi tumatalab ang talim ng itak, nagagawa naman itong patrasin ang nilalang. Kunin mo ang pagkakataong ito para mapagaling ang sugat mo, Ibrahim.
Wika ni Gado. Pinagmamasdan ng binata ang kaibigan. Nakita nito ang malaking pagbabago sa kilos ni Gado. Naging mas mabilis. Naging mas malakas ang bawat atake nito. Idagdag mo pa ang kahusayan sa pakikipaglaban gamit ang itak. Halos hindi makagante ang nilalang. Tumagal ng ilang minuto ang pakikipaglaban ng binata hanggang sa tuluyang gumaling ang sugat ni Ibrahim. Kaagad siyang sumugod upang tulungan si Gado. Laking gulat ng binata dahil ibang anyo na naman ang pinakita ni Ibrahim. Sa pagkakataong iyon, purong puti na ang balat ng binata, maging ang buhok nito. Ramdam na din ni Gado ang napakalakas na puwersa ng kaibigan. Sa tuwing lalapit ito sa kalaban, napapansin ni Gado na umaatras ang awok. Pagharap ni Ibrahim sa kanya, nagulat ito dahil maging ang mukha ng kaibigan napuno na din ng nagbabagang mga tattoo. Maraming beses nang nakita ni Gado na makipaglaban sa Ibrahim. Kaso nga lang ito ang unang pagkakataon na makita niya ang ganitong anyo. Tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ng binatang gabunan. At habang tumatagal, lalo itong bumibilis. Unti-unti na ring nangihina ang awok. Nang makakita ng pagkakataon, kaagad sumugod si Gado. Kumuha ito ng malaking sanga ng kahoy at hinampas sa ulo ng nilalang, dahilan para masubsob ito sa lupa. Dali-dali namang pinasigundahan ni Ibrahim ng malakas sa suntok habang papatayo ito. Puntiryahin mo ang ibabang parte ng leeg ng awok. Manipis ang balat niya sa bahaging iyon. Wika ni Ibrahim. Nang tuluyang makalayo ang nilalang, sabay sumugod ang dalawa. Naunang tumalon pa itaas si Ibrahim. Samantalang si Gado naman ay dumulas sa lupa. Itinutok nito ang itak pa itaas. Nang tumapat ang binata sa ilalim ng leeg ng nilalang, kagad niya itong itinarak. Natigilan ang nilalang at unti-unting bumagsak. Inantay ng dalawa ang susunod na mangyayari. Kaso nga lang hindi na nakagalaw ang awok. Nagawa mo, Gado. Nakapatay ka ng mataas na uri ng aswang. Napangiti si Gado sa sinabi ni Ibrahim. At upang masiguradong hindi na ito mabubuhay pa, pinutol ng binata ang ulo ng aswang at sinunog ang katawan. Halika na. Posibleng may mga kasamaan pa ang isang yan. Ayoko nang maabutan nila tayo dito. Dali-daling umalis ang magkaibigan sa lugar. Tama ang kanilang hinala. Dahil kung hindi nila napatay ang awok, hindi sila nakalabas sa bahaging iyon ng kagubatan. Ilang sandali pa narating nila ang tuktok ng burol. Walang mga puno sa lugar. Manipis na talahib lang ang tumutubo dito. Medyo malayo pa tayo, Gado. Pero sigurado namang ligtas tayong makakapagpahinga sa lugar na ito. Wika ni Ibrahim. Pinili ng dalawang mamahinga sandali. Kailangan nilang makabawi ng lakas, lalo pat hindi nila alam ang susunod na magaganap. Nakaiga sa damuhan si Gado. Habang nakatitig sa kalagitnaan, mapayapa ang gabing ito. Malinaw ang kalangitan. Tanging liwanag ng bilog na buwan ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Habang nakatulala ay biglang nakita ng binata ang isang malaking ibon. Dali-dali itong bumangon. Tinignan kung nasaan si Ibrahim. Nakita niya itong nakatingala. Teka, anong klaseng nilalang yun? Pangkaraniwang ibon lang ba yun? Tanong ni Gado. Sa palagay ko, hindi, Gado.
Maganda ka. Dahil isa na namang kalaban ang haharapin natin. Tugon ni Ibrahim. Napakamot ng ulo si Gado. Ay naku naman. Hindi pa nga umiinit yung likod ko sa pagkakahiga. May kalaban na naman. Biglang lumapag ang nilalang sa kanilang harapan. Laking gulat ni Gado dahil naging babae ito. Mandurugo. Kaibigan, huwag kang magpapadala sa panlabas na anyo ng nilalang. Mabangis silang uri ng aswang. Wika ni Ibrahim. Kaso nga lang nang lingunin ito ang kaibigan. Naglalakad na ito papunta sa nilalang. Ano bang sinasabi mo, Ibrahim? Paanong magiging aswang yung babaeng to? Ang ganda! Hindi na natapos ng binata ang sasabihin. Muli itong nagbago ng anyo at lumipad pa ibabaw. Napasigaw si Gado. Dali-daling tumakbo papunta kay Ibrahim. Ibrahim! Takbo! May aswang! Napailing na lang ang kaibigan sa naging reaksyon ni Gado. Dali-daling tumakbo ang dalawa papunta sa malaking puno. Lalampas pa sana si Gado, ngunit hinila ito pabalik ni Ibrahim. Sumandal ka sa puno. Nang sa ganon, hindi ka madagit ng halimaw na yan. Wika ni Ibrahim. Nagpaikot-ikot ang nilalang sa himpapawid na tila naghahanap ng paraan para madagit ang dalawang binata. Hindi tayo pwedeng magtagal sa ganitong sitwasyon. Masyadong mahaba ang oras bago mag-umaga, Ibrahim. Kailangan nating gumawa ng paraan para makalis dito. Wika ni Gado. Matagal nag-isip ang dalawa hanggang sa magkasundo sila sa iisang plano. Isa sa atin ang magiging pain at sa oras na bumaba ang nilalang, isa ang sasalakay. Wika ng binata. Sabay tulak kay Gado. Walang iya ka talaga. Ibrahim! Bakit ako? Ay! Hindi na nito natuloy ang sasabihin. Nakita ng binata ang mandurugong bumubulusok pa ibaba. Dali-daling bumunot ng itak si Gado. At nang papalapit na ito sa kanya, pikit mata niya itong tinaga. Ngunit naramdaman nitong wala siyang tinamaan. Pagdilat ng laki ang mga mata dahil sakal-sakal na ni Ibrahim ang napakalaking ibon na may ulo ng isang babae. Gado, bilisan mo. Saksakin mo sa dibdib. Hindi na nagdalawang isip ang binata. Kagad nitong itinarak ang itak sa dibdib ng nilalang. Napayaw ang mandurugo. Mabilis itong hinagis ni Ibrahim palayo. Nang makitang buhay pa ito, dali-daling tumakbo si Gado at pinutulan ito ng ulo. Ay, maraming salamat. Halika na, Ibrahim. Umalis na tayo dito. Wika ng binata. Habang tinatago ang itak sa lalagyan. Ngunit nakatulala lang sa kanya si Ibrahim na tila may kung anong nakikita sa likuran ng kaibigan. Unti-unting lumingon si Gado. Hindi ito makagalaw nang makita ang isa pang malaking ibon. Nakabuka ang pakpak. Gado, umilag ka! Wika ni Ibrahim. Huli na ang lahat. Naabot na siya ng nilalang at tinangay pa itaas. Nagpupumigla si Gado habang patuloy na lumilipad ang nilalang na tumangay sa kanya. Pilit niyang iniitak ang paa ng nilalang upang sugatan. Hanggang sa tuluyan niyang maitarak ang talim sa bandang hita ng malaking ibon. Nabitawan siya nito. Sumigaw si Gado habang bumabagsak. Mabuti na lang. Mabilis kumilos si Ibrahim
nagawa niyang saluhin ng kaibigan. Maraming salamat, Ibrahim. Walang ya. Hindi ko alam na dalawa pala sila. Wika ni Gado habang nagpapagpag ng katawan. Hindi, Gado. Hindi dalawa ang mandurugo. Nabuhay uli yung pinagutan mo ng ulo. At ayan na, pabalik na siya dito. Tugon ni Ibrahim. Tumalon ito pa itaas para salubungin ang nilalang na bumubulusok pa ibaba. Isang malakas sa suntok ang ibinigay nito sa higanting ibon. Matapos ay hinawakan nito ang ulo ng nilalang. Itinulak papunta sa lupa. Sa sobrang lakas ng pagbagsak ng dalawa, lumikha ito ng malaking hukay sa lupa. Halos hindi makatayo ang nilalang. Kagad nilingon ni Ibrahim si Gado at nagsalita. Gado, sugatan mo ang kamay ko. Ipahid ang dugo sa talim ng itak mo. Naalala ng binata ang dugo ni Ibrahim. Lason sa mga aswang. Dali-daling tumakbo si Gado papunta sa kaibigan. Sinunod ang sinabi nito. Matapos ikalat ang dugo sa itak, dali-dali niya itong itinarak sa katawan ng mandurugo. Paghugot nito, nasunog ang katawan ng aswang. Kung kanina mo pa sana naisip yan, edi dapat kanina pa patay yung higante na yan. May kasalanan ka pa sa akin ha. Baka nakakalimutan mo. Wika ni Gado. Patawa-tawa lang si Ibrahim habang nagpapagpag ng katawan. O bakit? Nanalo naman tayo ha? Tugon ni Ibrahim. Kagad na itong nagyayang umalis. Ilang sandali pa sumikat na ang araw. Nakaramdam ng matinding pagod ang dalawa. Napasandal sila sa malaking puno at hindi na malayang nakatulog. Nagising si Gado dahil may kung sinong yumuyugyug sa kanya. Nang magmulat ito ng mata, may nakita itong sibat na nakatutok sa kanyang dibdib. Nang lingunin ito si Ibrahim, nakatayo na ito habang nakatali ang mga kamay. Huwag kang kikilos, Gado. Sumunod ka na lang kung ayaw mong mapahamak. Hindi na nakapagsalita si Gado. Tinakpan ng kanilang mga mata. Pinaglakad ng napakalayo. Kapwa hindi nagsasalita ang magkaibigan. Hanggang sa tuluyan nilang marating ang destinasyon. Inalis ng bumihag sa kanila ang mga piring at nakita ang mga sarili. Nasa loob ng seldang gawa sa kawayan. Sino ba ang mga taong to? At bakit nila tayo hinuli? Tanong ni Gado. Mas mabuting manahimik na lang tayo, Gado. Hindi mo gugustuhin makipag-away sa mga taong yan. Maniwala ka sa akin. Tugon ni Ibrahim. Maya-maya pa may lumapit sa kanilang matanda. Inusisa ang mga ito. Naglalakad ito paikot sa kulungan habang nagsasalita ng hindi maunawa ang lingwahe. Ilang sandali lang umalis na rin ito. Pinakiramdaman ng dalawa ang susunod na magaganap. Ngunit wala namang naganap na kakaiba. Kinagabihan pinalabas sila ng selda. Dinala sa isang malaking bahay na animoy bulwagan. Pagkarating sa loob, tumambad sa kanila ang napakalaking baboy ramon na nasa kulungan habang nakapaikot ang napakaraming tao. Ang maipapayo ko sa iyo, Gado, lumaban ka hanggat kaya mo. Sikapin mong manalo. Dahil kung hindi, kabaliktaran ang mangyayari. Tayo ang magiging hapunan ng mga taong yan. Napatingin si Gado sa kaibigan. Hindi magandang biro yan, Ibrahim. Pero kung totoo man ang sinasabi mo, ayoko mailaga sa isang malaking kaldero.
Habang nag-uusap ang dalawa, hinagisan sila ng mga sandatang gagamitin. Dumampot ng sibat si Ibrahim, habang palakol naman at itak ang kay Gado. Nagulat si Gado sa ikinilos ng kaibigan. Himala, dumampot ka ng sandata. Hindi mo ba kayang lumaban gamit ang lakas mo? Tanong ni Gado. Hindi, kaibigan. Hindi nila pwedeng malaman ang totoo kong pagkatao. Lalo tayong mapapahamak. Isipin mo ngayon kung paano nating matatalo ang higanting baboy ramo na yan. Tugon ni Ibrahim. Maya-maya pa naghiyawan ang mga tao. Unti-unting bumukas ang kulungang kinalalagyan ng malaking baboy ramo. Eto na. Eto na, Ibrahim! Wika ng binata habang naghahanda sa pagsugod ng malahalimaw na baboy. Binato ng sibat ni Ibrahim, kaso nga lang hindi tumama. Winasiwas naman ni Gado ang hawak na palakol. Nanlaki mga mata nito dahil hindi man lang tumalab ang sandata sa balat ng hayop. Dahil sa ginawa, nakuha ng binata ang atensyon ng halimaw. Nilingon siya nito at sinuwag. Humagis ng malayo ang binata. Tumama sa isang poste ng bulwagan. Nagsigawan ng mga tao na lalo namang nagpagalit sa baboy ramo. Hinabol ito si Ibrahim na nooy papunta sa kinaroroonan ni Gado. Nakatalikod ito sa kalaban. Nang iangat ni Gado ang ulo, nakita niyang papalapit na sa kanila ang nilalang. Labis namang kinagulat ng binata ang sumunod na ginawa ng kaibigan. Tumayo lang ito habang inaantay na makalapit ang baboy ramo. Umalis ka. Umalis ka sa harapan ko. Wika ni Ibrahim. Biglang huminto ang baboy ramo na tila natatakot. Unti-unti itong umaatras habang nakatitig kay Ibrahim. Ngayon na ang pagkakataon, Gado. Itarak mo ang sibat na ito sa batok ng baboy ramo. Huwag mong bubunutin hanggat hindi ito tumitigil sa pagkilos. Wika ni Ibrahim. Mabilis na kumilos si Gado papunta sa nilalang. Tumalon ito paakyat sa likuran, sabay tarak ng sibat. Nagwala ang baboy ramo habang umaatungal ng napakalakas. Kumapit ka ng maigpit, Gado! Wika ni Ibrahim. Nagtawanan ang mga taong nanonood habang patuloy na iniindayog ng malaking baboy ang binata. Huminto lang ito nang isaksak ni Gado ang kanyang itak sa mismong ulo ng napakalaking hayop. Napalingon ito kay Ibrahim. Ikaw talaga? Walang iya ka. Ipinain mo na naman ako sa kalaban. Wika ni Gado. Teka lang, Gado. Hindi ka na mabiro eh. O di ba ganun uli? Nanalo na naman tayo. O mga kasama, ihanda nyo na ang hapunan natin. Magpasalamat tayo sa ating bayani. Si Gado! Kagad namang nagsigawan ang mga tao at isa-isang lumapit sa kanila. Ang ilan ay kinuha pa ang malaking baboy. Ang ilan naman ay pinuri si Gado. Ibrahim, anong ibig sabihin nito? Simula umpisa, kasabwat mo na ang mga tao dito. Sira ulo ka talaga. Alam mo bang hanggang batok ang kaba ko? Walang tigil sa kakatawa si Ibrahim. Imbis na magalit, sumama na siya sa tawanan. Pasensya ka na, kaibigan, kung napaglaruan kita. Ang totoo, habang naglalakbay tayo papunta dito, nagpadala ako ng mensahe sa pangkat ng mga katutubo.
At sakto namang pagdating nila, napakaimbing ng tulog mo. Naisipan kong paglaruan ka at subukin ang tiwala mo sa akin. Hindi lang basta kalokohan ang ginawa ko, kaibigan. Ito'y sukatan kung gaano kalaki ang paniniwala at pananalig mo sa akin. Pumasa ka, kaibigan. Binabati kita. Wika ni Ibrahim. Dito na ibinahagi ng binata ang totoong kaganapan sa kanyang buhay at kung paano niyang nakilala ang pangkat nito. Ang mga sumusunod ay batay sa kwento ni Ibrahim. Ayon sa binata, sanggol pa lang ito nang naiwan ng ina sa kagubatan. Ang pangkat ng agbuong ang siyang nakapulot sa kanya. Inaruga nila ang sanggol at hindi tinignan ang pinagmulang lahi nito. Lumaki sa ilalim ng patnubay ng mga katutubo ang binata. Hanggang sa ang panahon na mismo ang naglantad ng totoong pinagmulan niya. Ibinigay din sa kanya ang pangalang Ibrahim, na ang kahulugan ay ama ng marami. Ipinangalan ito sa kanya ng pinuno ng tribo dahil sa isang propesiya. Magiging ama siya ng isang bagong lahi at mula sa kanya magmumula ang isang malakas na angkan na magsisilbing taga-ingat ng lahat ng may buhay sa mundo. Bigla namang naputol ang usapan ng dalawa nang pumasok sa kanilang kubo ang isang bata. Manong Ibrahim, nandito ka nga. Akala ko nagbibiro lang sina Oyo Igbay. Wika ng binata na itago na lang natin sa pangalang Abong. O Abong, kumusta ka naman? Ang bilis mong lumaki ah. Tugon ni Ibrahim. Aba oo naman. Gusto ko mapantayan yung lakas mo eh. Kaya hindi ako tumigil sa pagsasanay. Teka, bakit nga pala kasama mo tong taong to? Taga-syudad ba siya? Tanong ni Abong. Hindi Abong. Kasapi siya ng rebeldeng pangkat. Siyang tumulong sa akin nung hinabol ako ng mga kalahi ko. Gado ang pangalan niya. Pagpapakilala ni Ibrahim sa kaibigan. Ako nga pala si Gado. Ikinagagalak kitang... Wika ni Gado habang inaabot ang kamay. Tinapik ng binata ang kamay nito. Ikaw? Ikaw yung nagligtas kay Manong Ibrahim? Parang hindi naman ako naniniwala. Isang pangkaraniwang tao, ililigtas ang anak ng hari ng mga gabunan. Pangmamaliit ni Abong kay Gado. Napakamot na lang ng ulo ang binata at hindi na ito pinatulan. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Gado, ang sinabi ni Abong, anak ng hari ng mga gabunan ang kaibigan. At dahil hindi na pinatulan pa ni Gado ang pangungutya ni Abong, inakala nitong doon na nagtapos ang tensyon. Nagpaalam na lalabas ng kubo ang binatang katutubo at bago ito tuluyang umalis, nilingon nito si Gado. Bukas ng gabi, may gaganaping subukan ng lakas ng mga mandirigma ng tribo. Kung talagang ikaw ang nagligtas kay Manong Ibrahim, hinahamon kitang sumali. Nanlaki ang mga mata ni Ibrahim sa inasal ni Abong. Ang buong akala niya ay mahinahon at ni minsan hindi ito naghamon o nagsimula ng gulo. Mukhang malaki na nga ang pinagbago mo, Abong. Pero Gado, hindi mo maaaring tanggihan ang hamon na yan. Paglapastangan sa kanila ang pagtanggi sa isang hamon. Wika ni Ibrahim. Sino naman ang nagsabi na aatrasan ko ang hamon niya? Tignan mo, ilulugar ko ang kayabangan niyang batang yan. Umiling si Ibrahim dahil sa naging tugon ng kaibigan. Walang kaalam-alamang binata sa taglay na kakayahan ng mga agbuong. Habang naghahapunan, masayang nag-usap ang lahat. Napansin naman ni Gado ang titig sa kanya ng ilang kalalakian.
Karamihan sa mga ito ay mga kaibigan ni Abong. Hindi naman nagpatalo ang binata. Nakipagtitigan din ito sa mga kalalakian hanggang sa lumapit sa kanya si Abong. Nangangahulugan ba to na tinanggap mo na yung hamon ko? Tanong ni Abong. Sino bang may sabi sa'yo na hindi kita papatulan? Pasalamat ka nandun si Ibrahim. Dahil kung hindi, baka kung saan ka na dinampot. Napangiti ang binata at muling nagsalita. Pwe! Tignan na lang natin ang galing mo sa subukan. Tugon ni Abong. Habang tinitignan ito mula ulo hanggang paa. Naglalakad siya papalayo. Pinipigilan naman ni Gado ang sarili dahil sa respeto nito kay Ibrahim at sa mga nakakatandang kasapi ng tribo. Matapos ang salo-salo ay nagpahinga ang lahat bilang paghahanda sa gaganaping subukan. Hindi naman makatulog si Gado sa pag-iisip sa kung anong mangyayari sa okasyong iyon. Wala itong kaalam-alam, kaya naman malaking palaisipan sa kanya ang mga bagay tungkol dito. Kinabukasan, nagising ang binata sa tugtog ng mga tambol. Bumangon ito. Nakita si Ibrahim na nakaupo sa bandang paanan ng higaan. Yan ang hudyat ng pagsisimula ng subukan. Bilisan mo. Magpalit ka ng kasuotan at gamitin mo ito. Wika ni Ibrahim habang inaabot ang isang kasuotang pangkatutubo. Dali-dali naman itong sinuot ng binata. Tinignan ang sarili sa malaking salamin. Kamuntikan ko nang hindi makilala ang sarili ko Sa inagap, Ibrahim, hindi ko inisip na makakapagsuot ako ng ganitong kasuotan. Wika ni Gado. O diba? Bagay naman sa'yo Alam mo Gado, ang pagsusuot ng ganyang kasuotan ay pagpapakita na nare-respeto mo ang tradisyon ng tribo at pagpapakita na kaisa ka nila. Ang labanang ito, hindi lang pagtatagisan ng lakas para mapatunayan kung sino ang mas malakas. Ito ay pagpapakita ng respeto at sukatan kung karapat dapat kang irespeto. Pagpapaliwanag ni Ibrahim. Maya-maya ay naglakad na palabas ng kubo ang magkaibigan. Diretso nilang tinahak ang ginawang bulwagan para sa subukan. Pagkarating doon, kagad naghiyawan ang mga tao. Nag-aantay na ang pangkat ni Abong na binubuo ng 5 katao. Nakatingin lang si Gado sa binata. Tinandaan ang sinabi ni Ibrahim. Biglang nawala ang inis na nararamdaman. Napalitan ito ng pananabik sa mga susunod na magaganap. Ganyan nga, Gado. Magsaya ka. Huwag mong pairali ng galit. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang taong nagligtas sa prinsipe ng mga gabunan. Wika ni Ibrahim. Tumangulang si Gado. Naglakad papunta sa gitna ng bulwagan. Nagsigawan ang mga tao. Itinaas nito ang kamay sabay sigaw. Lalo pang lumakas ang mga sigawan. Naglakad si Abong papunta sa gitna. Ganon din ang ginawa. Halos hindi magkamayaw ang mga tao sa pananabik sa susunod na laban. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may dayong sumali sa kanilang subukan. Bagaman hinamon kita, huwag mo sanang isipin na pangmamalit ang ginawa ko. Gusto ko lang makita kung gaano nga ba kalakas yung taong tumulong kay Manong Ibrahim. May isang malakas na uri ng aswang, mataas na uri ng gabunan. Wika ni Abong. Sumagot naman si Gado. Huwag kang mag-alala, Abong. Hindi ko tinitigdang pangmamalit ang hamong ito.
Inaamin ko nung una na inis ako eh. Dahil hindi ko pa lubusang nauunawaan ang kahulugan ng sukatang ito. Pero ngayon, tignan natin kung ano ang magaganap. Matapos ang pag-uusap, bumalik na ang dalawa sa kani-kanilang sulok. Pinapili sila ng sandatang gagamitin. Muling nagkatinginan ang dalawa at kahit sa titig lang, nagkasundo ang mga ito na purong lakas ang pareho nilang gagamitin sa laban. Maglalaban kami gamit ang kamao. Walang anumang sandata. Wika ni Abong. Tama si Abong. Walang sandatang gagamitin. Tugon ni Gado. Muling naglapit ang dalawa. Nagbigay na ng hudyat na magsimula ang laban. Kapwa nakangiti ang dalawang mandirigma at nagsimula. Muling naghiyawan ang mga tao dahil kapwa nagpakita ng kakaibang lakas ang dalawa. Pinahanga mo ko, Abong. Hindi ko akalaing ganito ka pala kalakas. Magiging masaya ang labang ito. Kaya huwag ka munang susuko. Wika ni Gado. Ganon din ako, Gado. Humahanga din ako sa lakas mo. Pero hindi pa ito sapat para masagot ang tanong ko. Kung paano mong nailigtas ang anak ng hari ng mga gabunan. Tugon ni Abong. Sabay suntok kay Gado. Nasalo naman ng binata ang kamaon nito. Nagpakawala din ng malakas sa suntok ang katunggali. Tumama sa pisngi ni Abong ang suntok ni Gado. Tumalsik ito ng malayo. Nagpagulong-gulong ng ilang ulit bago tumama sa haligi ng bulwagan. Natahimik ang lahat habang inaantay ang pagbangon ni Abong. Abong, ano? Ayos ka lang ba? Wika ni Gado. Maya-maya ay tumayo ang binata at nagpagpag ng katawan niya. Oo naman, Manong Gado. Wika ni Abong. Nagulat naman si Gado nang tawagin siya ng katunggaling Manong. Tanda ito na unti-unti niyang nakukuha ang respeto ng binata. Kung ganon, ituloy natin ang laban. Wika ni Gado. Sabay na sumugod ang dalawa. Muling nagkabanggaan ang kamao ng mga ito. Nagpatuloy ang palitan ng malalakas na atake. Halos patas ang kanilang kakayahan. At kung pagmamasdang mabuti, tuwang-tuwa ang dalawa sa kanilang ginagawa. Nagtagal ng halos 2 oras ang laban ng mga ito. Nasiyahan ng husto ang mga manonood. Hanggang sa nagpasya ang mga nakakatandang ihinto ang laban. Sapat na ang nasaksiyan naming mga nakakatanda at ng lahat ng narito. Ikaw, Dayo, napatunayan mo ang iyong sarili. Karapat dapat ka sa paggalang at tiwala naming mga agbuong. Wika ni Oyong Igba, isa sa punong nakakatanda. Tama ang sinabi ni Oyong Igba. Bukod pa dyan, nasagot na din ang tanong ko. Malugod kitang tinatanggap bilang kapanalig, Manong Gado. Muling nagsigawan ang lahat bilang pagdiriwang. Wala mang nagwagi sa dalawang magkatunggali. Kapwa nila napatunayan ang sarili sa harap ng karamihan. Ano, Gado? Masaya ba dito? Ito ang lugar kung saan ako lumaki. Dito ako namulat kung paanong mamuhay bilang tao. Sila din ang dahilan kung bakit mas ginusto kong mamuhay bilang tao. Wika ni Ibrahim. Dito nalaman ni Gado ang tungkol sa kanyang pinagmulang angkan at kung paano siyang napunta sa kagubatang sakop ng pangkat ng mga rebelde. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang pinuno ng mga nakakatanda. Binabati kita at kinalulugod kong tanggapin ka bilang kaisa ng aming tribo.
Halika, nababasa ko ang isipan mo. Marami kang katanungan. Hayaan mong ako ang sumagot sa lahat ng yan. Wika ni Oyong Igba. Agad namang tumayo si Gado at sumunod dito. Naglakad ang dalawa paikot sa lugar. Habang ginagawa nila ito, nagkwento ang matanda. Ayon dito, siya ang nakapulot sa sanggol na si Ibrahim. Hindi nagdalawang isip si Oyong Igba na kupkupin ng binata dahil hindi pa nito alam ang pinagmulan. At dahil hindi nabiyayaan ng anak, inako nito ang responsibilidad kay Ibrahim. Lumaki ang binata sa ilalim ng kanilang kaugalian at sa paglipas ng panahon, unti-unting lumabas ang totoong katauhan ni Ibrahim. Aminado ang matandang nahirapan siyang baguhin ang pagkatao ng batang Ibrahim. Dahil ng mga panong iyon, unti-unting lumalabas ang likas na katangian nito bilang aswang. Umabot pa sa puntong kamuntikan ng sumuko si Oyong Igba. Kaso nga lang sa tulong ng kanilang babaylan, nagawa nitong baguhin ang binata. Ayon din sa matanda, kakaiba ang kulay ni Ibrahim nung una itong magbago ng anyo. Taliwas ito sa mga nakita at nakainkwentro nilang mga gabunan. Noon pa lang ako nakakita ng puting gabunan at sa tulong ng aming babaylan, nalaman din namin na kalahating diwata itong si Ibrahim. Wika ni Oyong Igba. Alam ko na po ang bahaging yan ng kwento ni Ibrahim. Ang gusto ko pong malaman, Tatang, kung paano pong tuluyang nagbago ang pagkatao ng kaibigan ko. Tugon ng binata. Dahil kay Abong, hindi mo ba napapansin ang taglay na lakas ng batang yon? Maniwala ka o hindi, ang nilabanan mo ay isang paslit. 12 taong gulang pa lang si Abong. Mula naman ito sa angkan ng mga muwa. Tao ang kanyang ina, kaya nakuha nito ang parehong anyo ng muwa at tao. Nanlaki ang mga mata ni Gado nang malamang mula sa angkan ng mga muwa si Abong. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga muwa, lahi ng higanteng may nag-iisang mata. Kilala ang mga ito dahil sa taglay nilang lakas. Hindi sila namiminsala ng mga tao. Ipa ng palay ang kanilang pangunahing pagkain. Malahigante ang anyo ng mga ito. Ang masamang ugali lang ng mga muwa, kung magustuhan nila ang isang bagay, hindi nila ito titigilan hanggang sa mapasa kanila. Kaya naman pala napakalakas ng batang yon. Pero ano ang kaugnayan ni Abong sa pagbabago ni Ibrahim? Tanong ni Gado. Dahil sa iyak ni Abong, noong sanggol pa lang ito. Tugon ni Oyong Igba. Ayon dito, minsang nagwala si Ibrahim. Marami sa kanilang mga katribo ang napahamak sa kalagitnaan ng pag-aamok nito. Biglang umalingaw-ngaw ang iyak ng isang sanggol. Napahinto ang binata na tila umiral sa kanya ang ugali ng mga diwata. Isa pang kaalaman, ang mga diwata ay may natural na hilig sa mga sanggol. Hinanap ito ni Ibrahim nang makita niya ang sanggol na si Abong. Kagad niya itong kinalong upang patahanin. Dito napagtanto ng matanda na ang kahinaan ni Ibrahim ay mga sanggol. Ito ang pinagbatayan nila na mas lamang ang dugo ng mga diwata sa kanya kumpara sa pagiging aswang. Ito ang naging daan upang tuluyang magbago si Ibrahim. Maging kami, hindi makapaniwala kung paano naming napaamo ang isang mabangis na prinsipe ng mga gabunan. Wika ni Oyong Igba.
Napukaw naman ang atensyon ni Gado sa sinabi nitong prinsipe ng mga gabunan ang kaibigan. Oo nga pala, Tatang. Nabanggit sa akin kanina ni Abong. Pero, paano nangyari yun? Paano niyo nasabi na prinsipe siya ng mga gabunan? Tanong ni Gado. Nakita ko na ang hari ng mga gabunan, ang totoong ama ni Ibrahim. Yon ay nang natuklasan nila na nasa pangangalaga namin ng binata. Halos kapareho ng kanyang ama ang markang nakaukit sa balat ni Ibrahim. Tugon ni Oyong Igba. Dagdag pa nito, sa pilitang kinuha ng mga gabunan si Ibrahim sa pag-uutos ng kanyang amang hari. At dahil ayaw nitong mapahamak ang nakagisnang pamilya, pinili ng binatang sumama. Hanggang sa natuklasan nito ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa dahilan kung bakit siya kinuha ng ama. Napaka-komplikado ng naging buhay ni Ibrahim. Alam mo bang, dinukot ng kanyang ama ang ina niyang diwata upang mabuo lang siya. Ito ay para magkaroon siya ng panghahawakan sa karian ng mga nilalang. Balak nilang gamitin si Ibrahim bilang susi upang makalabas-pasok sa karian ng mga diwata. Pagpapaliwanag ng matanda. Dagdag pa nito, nang malaman ni Ibrahim ang lahat ay pinili niyang tumakas, kaya hinabol siya ng ilan sa kanilang mga kalahi at dito siya natagpuan ni Gado. Nagtataka ang binata kung paanong nalaman ng matanda ang tungkol sa mga bagay na ito, pero mas pinili niyang manahimik. Ipinalagay ang sarili sa mga narinig na paliwanag. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit may kakayahang makipag-ugnayan si Ibrahim sa mga elemento. Salamat sa iyo, Oyong Igba. Dahil sa inyo, mas lalo kong nakilala ang pagkatao ng kaibigan ko. Wika ni Gado. Walang anuman. Karapatan mo itong malaman. At isa pa, magsisilbi itong babala para sa iyo. Tugon ni Oyong Igba. Babala, bakit naman po, Oyong Igba? Maaring bumalik si Ibrahim sa dati niyang ugali. Ang mabangis at walang awang gabunan. Kaya ko sinabi ang lahat ng ito sa iyo. Dahil ikaw ang magiging kasama niya sa matagal na panahon. Tandaan mo, Gado, magtiwala ka sa iyong kaibigan. Wika ng matanda. Ngumiti si Gado at muling nagsalita. Malaki ang tiwala ko sa kaibigan ko, Tatang. Ilang beses niya na din akong naligtas sa kapamakan, kaya wala akong dahilan para magduda sa kanya. Tumangulang si Oyong Igba. Huminto sa paglalakad. Nandito na tayo sa lugar na gusto kong ipakita sa iyo. Heto, pagmasdan mo. Hinawi ng matanda ang baging na nagsisilbing takip sa isang pintuan papunta sa isa pang pamayanan. Nanlaki mga mata ni Gado nang makita ang sirasirang kabayan. May mga kalansay na nakasabit sa mga nakatayong kawayan. Sinong may gawa ng kahayupan na to? Tanong ni Gado. Ito ang nangyari nang minsang magwala si Ibrahim. At sana, hindi na ito maulit pa. Habang pinagmamasdan ang paligid, nakita ng binata sa kanyang isipan ang nangyari ng mga panong iyon. Nanayo ang balahibo nito. Hindi makapaniwalang magagawa ng napakahinahong kaibigan ang bagay na yun. Mukhang hindi magagawa ni Ibrahim ang bagay na yan. Sigurado po ba kayo? Tanong ni Gado. Maniwala ka man o hindi,
Si Ibrahim ang may gawa ng sakuna na ito. Announcement? Nasa Shopee na ang banahaw necklace natin mga kabayan. Maraming salamat sa napakaraming bumili. 10 pieces na lang ang naiwan. Pauna na lang sa stocks. Kapag naubos, medyo matatagalan lang tayo sa paggawa uli dahil pupunta pa kami ng Mount Banahaw para kumuha ng tubig at syempre dadaan pa ito sa proseso ng pagbabasbas ng mga albularyo. Muli, nariyan ang link sa comment section. Ang ninuno. Ang ninuno. Announcement? Nasa Shopee na ang banahaw necklace natin mga kabayan.